good afternoon, good morning kung anong oras nyo ito pinapanood. So, andito na tayo sa Module 2 guys, okay? So, Module 1, tapos na natin yun. Basic ng Forex. Sa mga newbies, nung bagong members, you can backread para ma-access nyo yung Module 1. Okay, so let's go. Module 2 tayo. Forex pairs. So, Forex, alam nyo na, foreign exchange, mga currencies. Okay? So, of course, Forex pairs talaga yan. Para magjowa, kumbaga. Diba? Pag-partner na currency. Parang magjowa, laging dalawa. Halimbawa, Euro-USD. Euro versus USD, US dollar. GBP, JPY, XAU gold, and USD gold versus dollar. Okay. Anong tawag doon sa euro, first currency, and then second currency? May mga tawag doon eh. Okay? May mga standard na tawag doon. Base, that is base and quote currency. Base currency versus quote currency. Madali lang. Yung una, base currency, yung nasa left. Example, Euro, USD. So, yung una, yun yung base currency. Ang quote currency, yung nasa right, always. Tulad sa Euro, USD, ang USD, yung sa right, yung quote currency. Okay, explain ko bakit dun sa mga candles mamaya or later on sa learnings natin as we advance, paano naaapektuhan sa galaw ng market ang base currency at quote currency. Okay? So, dito example is, ang base currency natin, example natin is Euro, USD. Ang base currency natin is Euro. Siya ang base currency. Siya ang una, siya ang nasa left. Ang right is ang USD. Siya yung quote currency. Gets? You can pause the video and you can analyze more. So, sa Euro daw, base currency. Ito. Sana ba yun? Ito, Euro base currency, USD is quote currency. Meaning, kung tumaas ang Euro USD, ibig sabihin mas lumakas ang Euro versus dollar. So, once tumaas yung market, nag-green yung candle, pataas ang green, so it means ang unang lumakas na currency is yung base currency. Humina yung pangalawang currency, yung quote currency, yung dollar. Dito sa example natin, kung tumaas or lumakas ang euro versus US dollar, ang market is, ang gagawin ng candle is tataas, mag-green. Green candle siya. Ibig sabihin, mas lumalakas ang euro versus USD. Parang sinasabi ng chart na 1 euro is equal to point something dollar. Something, nasa baba. Okay, darating din tayo dyan. Okay? Kasi may mga prices yan eh. May mga point, something like that. Okay? As we go on, as we progress, you will understand more. Okay. Next slide tayo. Major currencies. Okay. Kasi sa Forex, may mga major currencies, may mga minor currencies, may mga exotic currencies, and every major group or major currencies, minor currencies, may mga equivalent yan eh. Okay? Anyway, you will know it later on sa mga advanced na. Ito yung pinaka-famous na currency pairs sa buong mundo. Okay? Major currency. Kasama dito lahat ng MyUSD. Halos lahat ng mga naka-tie up sa US dollar at sobrang laki ng trading volume nito. Lahat. Mga major currency yan. Okay? Examples ng major currency, Euro-USD. Number 2, GBP, USD, USD-GPY, USD-CHF, USD-CAD or Canadian dollar, AUD-USD, NCD-USD.
Very important pairs. Bakit importante? Pinakamura ang spread. Okay, spread. Darating din tayo dun. Kumbaga, manipis yung spread. Pinaka-stable na mga currency. Maraming naglalaro nito. Maraming nagtitrade nito. Pinaka-smooth ang galawan. Okay? So, you can capitalize in this currency. Pero itong sa atin, itong gold nilalaro natin, mas grabe pa ito kaysa sa major currency. Bakit? Mas smooth ang galawan and then at the same time, stable siya. Diba? Sa module 1 natin, what is gold? Gold is a safe haven for the traders. Okay? Kasi malaki yung impact ng gold sa market at saka malaki yung equivalent. Kumbaga, paldo. Okay? Malaki yung equivalent ng compare sa mga pairs, currency pairs. Kasi malaki talaga ang margin ng gold. Kaya, focus tayo sa gold, nagtitrade tayo, focus sa gold. But sa learnings, of course, dadaan tayo ng mga iba't ibang currency para malaman nyo kung ano yung mga forex currency. Okay? Okay, let's go next. Minor currencies. Ito naman yung walang USD. Okay? Andaan, mga major currency, may mga USD. May mga United States dollars na nakatay sa kanila. Either code currency yung dollar or base currency yung dollar. Example, sa Euro USD, code currency yung dollar. Sa USD GPY, US dollar versus Japan yen, ang USD GPY, ang US dollar is ang base currency naman. Ang code currency is ang excuse me, Japan yen. Dito sa minor pairs, walang mga USD dito. Pero sikat pa rin. Example, Euro versus GBP. Itong GBP, Great Britain Pound. Itong Euro, alam na natin ang Euro, okay? There are lots of countries members of Euros. GBP, JPY. Euro GPY, AUD, NCD. Okay? Australian dollar versus New Zealand dollar. Minor. Bakit sila minor? Mas mataas ang spread. Okay. Mas malikot ang galaw. Mas unpredictable kaysa sa mga major currencies. Kaya wala masyadong nagtitrade nito. Pero meron pa rin. Pero karamihan kasi sa major at saka sa gold. Yun. Okay, kasi sa trading guys, may forex, may commodities, yung mga commodities like oil, gold, silver, platinum, yes, meron yan. Tinetrade pa rin yan. Sa stocks naman, yung mga Amazon, Apple, Meta, every big giant, meron yan. Mga Nasdaq, ano pa ba? US 30, mga companies ng mga US, yun. Yan yung mga stocks. Okay? So, minor pairs, tapos na. Next, exotic pairs. Yes. May mga exotic din. Kumbaga, parang pagkain din. Exotic, kumbaga. Ito yung mga currencies na galing sa mga developing countries or rare. Example, USD TRY, TRY 30. USD MXN, Mexico. USD ZAR, South Africa. Dangerous? Bakit? Bakit dangerous? Sobrang taas ng spread. Mas mataas pa kaysa sa mga minor currencies. Pag trade mo, pag execute mo ng trade, talo ka na agad. Bakit? Sa spread pa lang, andun na. Explain ko later ano ang spread, okay? Kasi I keep on telling what is spread, pero doon sa advance, meron doon mga meaning ng anong spread, okay? Sobrang taas ng spread, sobrang wild ng movement, delikado talaga. Hindi recommended sa mga baguhan pa lang o sa mga newbies. Kailangan major currencies tayo or sa gold tayo, okay? Anyway, sa gold naman tayo nagpo-focus. So, yan ang mga exotic pairs. Okay? May mga USD din sila, pero hindi masyadong, although they are developed countries, but hindi sila masyadong ganun kasikat.
Di tulad ng mga top tier 1 countries, Europe, something like that, GBP, Great Britain, gano'n. Okay? Next. Gold, silver, and other metals. Ito na yung sabi ko, di ba? Gold, XAU USD, and silver, XAG USD. Yes, mga bro. Kasama sila sa pairs. Example, XAU USD, gold versus dollar, XAG USD, silver versus dollar. Kapag tumaas ang XAU USD, ibig sabihin, lumalakas ang gold versus dollar. So, pag lumakas ang base currency, ang ibig sabihin, ang unang currency, ang market, ang candle, saan papunta? Pataas. Okay? Pag humina yung base currency, dito, example dito, XAU, yung gold, kung humina ang gold, yung base currency, natural, lalakas yung quote currency, yung pangalawang currency sa right side. It means, ang candle or ang market is bababa. Magiging pula yung candle. Anyway, discuss ko pa rin yan live para malaman nyo, makita nyo mismo live kung paano gumagalaw ang market at mga candle, ang candle. Okay? Bakit favorite ng mga traders ang gold? 'Di ba? Nung una sa module natin, bakit ang gold? 'Di ba? Kasi safe haven ang gold ng mga traders. Malakas gumalaw. Yes, malaki ang volatility. Maraming opportunity. Kasi paldo-paldo ito. Pag mag-spike ang gold, boom! Tataas yan, bababa naman, grabe ang taas-baba. Kumbaga, kaya niyong sabayan. Magsasabay kayo. Okay? Pwedeng pang scalp. Okay, alam niyo na kung anong scalping. Yung scalping is a kind of trader. Scalp within hour, within minutes. Andyan na yung result. Either lose or win. Okay, so tayo, gold scalper tayo. Di tayo swing trader. Kasi yung swing, 3 days, 1 week, 1 month, yung mga banks natin, mga bangko natin, nagtitrade, may mga traders yan sila. Mga long position traders yan sila, mga swing traders. Kasi milyon ang mga capital niyan. Kasi yung pera natin ginagamit nila for trading. Okay? Alam niyo na yan. Okay? So, next. Why pairs move? Simplest answer. Okay? Dalawang dahilan lang. A, maraming buyers. Pag maraming buyers, the green candle will go up or the price will go up. Or B, maraming sellers, the market will go down and the candle will turn red. Pag go down, pag mag-down, red. Pag mag-up, green. Kaya nakikita nyo, may mga green candles sa Forex at saka red candles. Hindi siya magic ha, hindi siya hula. Kasi pag manghuhula ka lang sa market, you are just relying on luck. That's why sabi ng iba, Forex is a gamble for them. Gamble or gambling? No. If you are not, if you don't know what you are doing, sell ka lang ng sell, buy ka lang ng buy, you don't know how to analyze the market or something, you are relying on your luck or you are just gambling. Bahala na si Batman. But if you know something, how to analyze the market, how to understand the market, how the theory works, you are not gambling. For us trader, it is not a gamble, it is a business. Okay? It is a long time business income. Yan ang Forex. Pero kung di ka marunong, you don't have time to learn, you can copy trade. Sinabi ko na paano yung copy trade. You don't have time to learn, so link na lang yung account mo doon sa master trader. Magti-trade yung master trader, automatic yung account mo magti-trade without you even trading. Okay? So, kung sinong interesado for copy trading, wala nang time para mag-learn, you can PM me, you can contact me personally, DM me. Okay? Hindi siya, balik tayo, hindi siya magic, hindi siya hula, demand and supply lang. Of course,
Alam natin sa market. Yan lang talaga eh. Sa Econ 101, di ba? Kung sino ang dumaan sa Econ 101, demand and supply. Pag malakas ang demand, may epekto sa market. Pag mahina yung demand, yung supply, may epekto rin sa market. Demand and supply. That's economy. Okay? Number 8. Easiest way to read a pair. Example, GBP, JPY, 190.50. Okay. So, meaning, ang ibig sabihin, yan ang price niya, ng price ng GBP, JPY, 190.50. Meaning, 1 British pound is equals to 190 Japanese yen. Okay? Gets? GBP, JPY equals 190.50 kasi may mga price yun dun sa forex natin, sa broker natin, sa MT5, MT4 platform natin. So meaning, pag nakita nyo yan, 190.50, ibig sabihin yan, ang isang British pound is equals to 190 Japanese yen. Gets? Kung nag-buy ka, gusto mo tumaas yung 190.50, kung nag-sell ka, gusto mo bumaba yung 190.50. Ganun lang kasimple. Example, nag-buy ka, kasi buy is pataas, di ba? So, nag-buy ka, gusto mo, you are intending na gusto mo talaga tumaas beyond 190.50. So, gusto mo, let's say, 195 para magka-profit ka, magka-income ka doon. Pag mag-sell ka naman, so gusto mo below 190.50. So, let's say, 180.50, basta below 190. Below of the price. Basta kung saan ka bumili, example, sa 1 ka bumili, kung bumili ka means nag-buy ka, so you are expecting na gusto mo mangyari is yung 1 mapupunta sa 3 para mag-profit ka. But if you sell, nag-execute ka ng trade na sell sa number 1, so gusto mo bumaba yon sa below number 1 or negative number 1 or negative 1 or negative something. Basta below sa execution price mo. Tulad dito, GBP, JPY, 190.50, meaning 1 British pound is equals to 190.50 Japanese yen. So kung nag-buy ka, you are expecting na gusto mo tumaas yung 190.50. Kung nag-sell ka naman, gusto mo bumaba ang yung 190.50. Ganun lang kasimple. Okay? Anyway, you will materialize that in your brain pag andun na tayo sa live trading talaga. I will let you see, magla-live tayo. Okay? Sa mga susunod na mga araws or week. Tapusin natin itong mga module natin. Okay? Next. Why you should only trade major pairs or gold. Okay, itong mga reason. Mas malinis ang chart, mas predictable, di tulad ng exotic pairs at saka mga minor pairs. Mas mababa ang spread, okay? Mas madali i-analyze. Okay? Yan ang mga reason. At saka sa 10 is ito. Forex pair, 2 currencies. Itong tandaan, left is a base currency, right is a quote currency. Major, may USD, best for beginners. Etong number 10, pang summary na natin to sa ating lesson ngayon. Minor, walang USD. Okay? So mga minor pairs, walang USD. Sa major, may mga USD, best for beginners. Exotic, wag muna. Okay? Next time na. Kasi mahirap. Balibag tayo dyan. Kahit ako, since naglaro ako, nag-trade ako, I never do exotic pairs. Okay? Gold talaga. Major, there are times, but focus sa gold. Gold is favorite ng mga scalpers. Scalpers tayo. Okay? So, I guess that's all for this module 2. So,
Bukas naman, module 3 tayo. As we go on, as we progress. So, just ask a question. Huwag mahiya magtanong. Libre po tayo, okay? Wala pong bayad. Okay? Kaya huwag mahiya magtanong. Kung may mga clarification, hindi naintindihan, you can DM me anytime. As long as online ako, anytime yan, sumasagot ako. Okay? So, that's all for now. Thank you and God bless. Happy learning.